Buffet 101, paano kumain ng walang awa pero may dangal. So yun, kapag buffet, walang diet, tuwang-tuwang na eat daily drop experience kung saan ang tanging limitasyon mo ay ang kapasidad ng tiyan mo. Pero teka, may tamang diskarte para masulit ang bahid mo at maiwasan may matay ng busog. So ito na, ang 100% legit advice para sa isang eat all you can buffet adventure nang hindi ka naman mukhang bagong laya mula sa isang buwan na fasting. So step 1, maging handa para sa laban. Ang buffet, hindi basta kainan yan. Isa yung labanan. Tulad ng isang tunay na mandirigma, kailangan ng tamang paghahanda. Huwag mag-fasting buong araw. Baka isipin ng tiyan mo na taggutom na at agad kang mabusog sa unang plato pa lang. Kumain ng kaunti bago pumunta para sa hindi ka magad sumuko. Mag-stretching. Hindi mo kailangan ng abs dito, pero makakatulong ang flexibility para sa dagdag na round ng pagkain at sulit yung bayad. Magsuot ng tamang damit. Iwasan ang skinny jeans at magdala ka ng jacket. Hindi dahil sa lamig, kundi para matakpan ng lumulobong mong tiyan pagkatapos kumain. Step 2. Diskarte sa pagkain. Yung unang plato mo pinakamahalaga yan. Hindi pwedeng sayangin ng tiyan. Space ng tiyan sa kanin at tinapay, may ulam na naghihintay sa'yo. Number 1, unahin ng mahal. Seafood, steak, sushi, mga yan, premium items yan. Kung una mong kinuha yung pansit at pritong manok, abay lugi ka. Pansit kanto na nga ulam mo sa bahay, tapos andos. Yun na naman kakainin mo. Huwag magpadala sa excitement. Hindi yan paunahan sa pagkuha ng pagkain. Hindi mo mawala yan. Maliban na lang kung may matandang teacher vibes na tinambakan ng plato niya ng hipon. Shout out sa mga teacher. Tingin-tingin lang tayo. Huwag todo kuha. Malakit sa puso ang makitang may natirang pagkain sa plato mo na hindi mo kayang ubusin. Saan yan, Beshwap? Step 3. Buffet etiquette. Oo, may rules dito. Dahil nasa buffet ka, tandaan mo hindi lang ikaw ang gutom. Kaya naman maging mabuting buffet goer sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran to. Huwag hoarder. Hindi mo kailangan kunin lahat ng ipon. Hindi yan tatakas. Walang double dipping. Kung isinawsaw mo ang kutsara mo sa lahat, baka sipahin ka palabas ng restaurant. So step 4, paano mabuhay matapos ang buffet? Matapos ang matinding labanan sa pagkain, oras na para bumalik sa realidad at magdasal na hindi ka tablan ng food coma. Umupo at humiga ng malalim. Umupo at huminga ng malalim. Pero huwag mo ipikit yung mata. Baka mapagkamalang ang tinupak dahil sobrang busog. Maglakad-lakad sa mall. Parang ang snake na kumain ng buong baka, kaya maglakad-lakad ka para mabilis mag-digest. Uminom ka ng tsaa, kaya maligam ka ng tubig. Pangtanggal busog lason para hindi ka magmukhang bundat buong araw. So, ang conclusion natin, hindi basta kainan. Ang buffet ay hindi basta kainan. Ito ay misyon. Ang Itlulokan buffet, isang sagradong karanasan yan. Isang pagkakataon para tikman ang lahat ng masasarap na pagkain sa isang upuan. Pero tandaan mo, hindi yan sprint. Ito yung marathon. Dapat may diskarte, tiyaga at konting dignidad para hindi ka lumabas ng buffet na parang bola na hinipan. Kaya sa susunod na may buffet adventure ka, tandaan ang simpleng motto na to. Kain lang ng kain, pero may control pa rin. At huwag kalimutang ngumiti habang sumasandok ng panlimang plato mo. At kung umabot ka sa parting to, enjoy mo na lang ang natitirang bahagi ng video na to. Subscribe ka na din. Maraming salamat.